Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng May 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa nadudulas yung anak ko. Kayo sa bahay ni Ate Aimee o anak. Maraming salamat din sa nakataman po sa inyong mga comments at sa mga not pa personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, Virgo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Madami kayo energy sa mundong ito. Gawin nyo lang itong guide kasi kayo pa rin na makapagpapabago ng inyong buhay. Ilak pa ko talaga, diba? Ganda, oh. Meron kang 11, 26, 27, 31, baka, and 32, baka yan yung mga lucky number. Okay, kay Virgo. Siguro iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga, siguro minsan, marami kayong, siguro when it comes to a night, marami kayong iniisip na mga bagay-bagay, may mga ini-illusion siguro kayo, o kaya may mga reflection from the past situation, o hindi nyo, kasi sa umaga okay naman kayo, kumbaga masigla kayo, no, sa nakita ko dito. Siguro may mga iniisip ka lang na bagay-bagay, no, sitwasyon. And then sa nakita ko rin dito, is may mag-o-open na bagong door sa'yo. Kumbaga, door sa success and victory situation, ano, sa nakita ko dito. May mga positive outcome na kaganapan. O maybe sa iba is enlightenment. Ganyan. Mga enlightenment na dapat mo nang gawin, asikasuhin, mga ganun. Or, siyempre, iba dito is may mga makareceive ka ng news message, no? Sa nakita ko dito, maaaring makareceive ka ng news or message. And then, ang nakita ko rin is there's a communication. Maaring may tao na makipag-communicate sa'yo, na maaring related to papers, documents. Ang nakikita ko dito. Pero may letters eh. May letters ka. O kaya communication. O iba naman sa inyo, may asikasuhin kayo ng mga papeles, document, papers, o may mga isusulat kayo, o may mga speech situation, ako na nakikita sa iba sa inyo. Iba sa inyo is, ang nakikita ko, meron kayong mga i-research, o kaya is, siguro tears of knowledge ito, or maaari may mga nag-aaral, o nag-aaral ka, o may mga pag-aaralan ka. No? Sa nakita ko, may mga i-research o may mga unknown situation na maaring dun, yun ang i-research mo, ganyan. May mga pag-aaral. Yun ang nakikita ko dito. May mga sitwasyon na iba sa inyo siguro, may mga sinisikreto kayo, no? Siguro iba sa inyo malihim, no? Sa nakita ko dito. And then, iba mahilig din sa kape, diba? Oh, coffee is life, no? And then, ang nakikita ko rin, magkakaroon ng mga debate o pag-uusap. Sana hindi ganun kalaki yung conflict, no? Siguro ano lang, pag-uusap lang, ganyan. Siguro pagtatalo, o ganyan, o yung documents mo, ganyan, o paano na to? Hindi naman siguro yung ganun na nag-aaway. Sana hope hindi naman ganun, diba? May mga ganun kasi, may mga sitwasyon na magiging hard sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. And mapaiisip ka nun. Bakit? Ba't ganyan? May mga ganun. O maaari mag-worried ka sa mga bagay-bagay o situation mo, no? Sa nakita ko to. Yun. And may mga sitwasyon na may mga pain ka na mararamdaman sa natitirang araw ng ano. Lalo na kung asahod mo, ganito lang, painful nga yun, di ba? O kaya, siyempre, kung may makipag-away o may mga tao magagalit sa'yo or hindi magkakaintindihan, siyempre, painful yun, di ba? Yun, either sa painful situation, either sa activity mo, no? Halimbawa, nag-exercise ka, naglalakad ka, o kaya sa trabaho mo, mga ganyan. May pain situation ako na nakikita dito sa'yo.
Meron tayong, ay anak, may pupo ka pala, Leo, Libra, Gemini, Virgo. May mga pupukusan ka na raw this time. Tingnan natin ang energy ni Virgo. Ano pong energy ni Virgo? Sa iba sa inyo, may konting delay May mga delay situation ako na nakikita sa'yo. Nagkakaroon yung iba sa inyo ng limitation. Siguro sa mga gusto mong gawin, ganyan, mga decision mo, ganun. And also, may taong magko-commit sa'yo na maaring hindi kayo magkasundo or maaring makareceive pala ng letters sa kanya, no? O kaya text message, kanya. Tapos, hindi kayo magkakaintindihan, mga ganun sitwasyon. And baka doon ka maging emotional. Anong energy ni Virgo? May isang bagay na paninindigan mo raw. Energy ni Virgo. Ano po ito? Okay. Ano po to, universe? Three of Swords. Okay, yung iba sa inyo, ang nakikita ko energy mo, may hihintayin ka raw na maaring isang hinihiling o basta may hihintayin ka. May paghihintay na isang kahilingan dito sa nakikita ko dito. And then also, ang parating rin sa'yo, may mga unexpected, a flow of emotion, situation, parating, energy mo pala to. Energy mo paghihintay. Paghihintay sa mga pagbabago magaganap o mangyari sa buhay mo na pinagdadaanan mong hirap, deep wound, or sa battle situation. Nakikita ko rin kasi medyo painful tulad ng sabi ko kanina, may painful situation, may mga unexpected. Yung mga energy mo siguro disappointment ito sa nakita ko dito, either disappointment or pain, unexpected, a blow of emotion ang nakikita ko sa'yo dito. May mga gaganap na gano'n, may mga intense, tulad ng sabi ko kanina, may mga lungkot, sorrow, depression, or sa iba is pagkalito, ganyan. Mga hindi siya maganda actually, no? Yung ibang energy na nakikita ko dito. Pero kahit na gano'n yung situation, kasi parang may mga bagay o sitwasyon na hindi mo makakamit yung successful or yung katotohanan, parang gano'n. Yun nakikita ko sa'yo dito. Maaring kung may mga inaalam ka na katotohanan o magandang result o magandang situation, nagpabago sa buhay mo, is this times hindi ko nakikita siya. Yun. Kung may mga gusto kong malaman, hindi ko nakikita. Maaring ikaw is ma-disappoint doon kasi hindi mo makakamit yun. Sa iba sa inyo Yun. Kaya medyo sadness yung nakikita ko sa'yo. Tingnan natin anong parating kay Virgo. Mga hindi pagkakaintindihan, mga ganyan. Parating kay Virgo. Universe, ano to? Ano ang parating sa kanya? Parating
sa'yo, siguro may tao na makikipag-usap sa'yo. May taong kukonek sa'yo. Teka lang kukuha pa ako para marami tayong masabi. Okay, may tao na kukonek sa'yo. Itong tao na to, maaring itong tao na to is nag-iisa siya sa buhay. No? So, nakita ko dito. And then, kilala mo na siya. Matagal mo na siya kilala. Yun na nakikita ko dito. Kukonek to sa'yo. And also, ang nakikita ko sa'yo is, ang parating rin sa'yo, may mga bagay o sitwasyon na matagal mo nang nabivision na magaganap o mangyayari yung bagay na yun. Yun na nakikita ko sa'yo. Kumbaga, may mga visioning ka na sa buhay mo. Ito mangyayari na to. Ito ganito, ganyan yan. And then, maaring maganap siya bago magtapos ang May na to. Ganun sa nakita ko dito. And then also, ang parating sa'yo, kuhanin mo lang sa'yo dun merong kang hinihintay. May hihintayin ka raw. May hihintayin ka na isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo na palagi mo siyang, maaring na pumapasok na siya sa isip mo, ganyan. Na maaring ito is gusto mo. Maaring manifestation mo tong bagay na to. Yun na nakikita ko. And maybe you will receive it. Marireceive mo siya. Sa nakikita ko dito. Anong dapat iwasan ni Virgo? Yung mga anak ko nasa balikat ko sila. Hindi ko lang kung, hindi, gising pala. Isa natutulog, isa nakikinig. Hindi pareho ata sila. Ang dapat mo daw iwasan. Dapat mong iwasan, Virgo. Pwedeng explain niyo po sa akin. Hindi. Okay, thank you. Okay, dapat mo daw, the world. Okay, dapat mo daw iwasan yung isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo na mawalan ka ng tiwala sa isang tao o mawalan ka ng bilib o sa sarili mo man yan o sa ibang tao. No, iwasan mo yun. Iwasan mo na hindi magkakaroon ng positive outcome o recovery o success ang mga bagay o sitwasyon na dinideserve mo o manifest mo. Kasi mangyayari yun. No? Iwasan mo yung, siyempre, thinking of the negativity. Iwasan mo din yung mga bagay na mag-focus in a disappointment or mag-focus sa sadness o mag-focus sa mga failure situations sa buhay mo. Iwasan mo yun. You need mong finish the unfinished situation. Siyempre, kailangan mo is enlightenment this time. Sa nakita ko to, kailangan mo ilaya yung sarili mo doon. No? Iwasan mo din yung magkaroon ka ng, mag-isolate ka when it comes sa sarili mo. Kasi ang nakikita ko sa iba sa inyo, mas gusto mong nag-iisa. No, hindi ko naman sinasabi na magwaldas ka o magwalwal ka in any ano. Kumbaga nakikita ko lang na siguro try to, siguro mahilig ka lang talaga siguro ganun. Pero hindi ko naman pero nasa sayo yun. No, yun, iwasan mo yung mga bagay na yun. Iwasan mo yung ma-feeling loss of hope ka sa mga bagay na feeling mo hindi mo makakamit. Iwasan mo yun. No? Kasi makakamit mo siya. Kasi may pag-asa. There's a hope. Nandiyan si Sun. Tsaka iwasan mo yung magkaroon ng pagpapabaya sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa health mo, sa goal mo, sa
yung ma-out of balance ka rin ha. Ganyan. Sa kaperahan mo. Saka iwasan mo rin yung ano ha. Pero ano ka naman kasi, tahimik ka lang eh. Tahimik ka kasi, no? Sa iba nga sa inyo, mas sekreto eh. Tingnan nga natin ang love mo. Kamusta po ang love ni Virgo? Virgo, ang love is lahat ah. Kapatid, anak, magulang, sarili. Karelasyon. May travel ka ba? When it comes to a love. Meron tayong Taurus, Leo, Aquarius, Virgo. When it comes to a love. Iba dito family. Iba dito family. Yan, ibig sabihin, when it comes to a love, ang nakikita ko dito, ay meron din tayong, Pisces, Cancer, Scorpio. Yan, yung mga nabanggit ko kanina. No? Okay, when it comes to a love, basta iba sa inyong family, connected. Unahin natin yung family mo. Maaaring makaka-receive ka ng text message or communication when it comes sa family mo. No? Maaaring sa ibang bansa siya, nasa ibang baryo siya, nasa ibang place siya. Yan, maaaring magkakaroon sa iba din ng union or magkikita-kita sa iba ganun. Sa iba dito, text message, communication, ganyan. Iba is union. Siguro may mga celebration, ganyan, or may mga situation na magiging masaya kayo. Magkakaroon kayo ng connection. No? When it comes naman sa mga magkakahiwalay, maaari itong tao na to, ang nakikita ko sa kanya, baka makareceive ka sa kanya baka kumonek siya sa'yo. No? Ang nakita ko to, kung magkahiwalay kayo baka kumonek to sa'yo. Or, if you are a single, maaring itong tao sa iba ay bagong tao. Na maaring LDR kayo, o kaya yung karelasyon mo LDR kayo, ganyan. Yun nakita ko. Nahandito yung si happiness sa inyo. Kung magahandito yung, kung nagkahiwalay kayo, maaari din ako connecto sa'yo para magkaroon kayo ng bagong simula. Or kung bago ito, ganun din, there's a happiness situation ako na nakikita. There's a union, there's a love, or gusto niya ng open communication sa'yo, partnership, or connection. Someone want to commit. At ikaw yung kanyang a person na gusto niya sa buhay. No? Gusto kanyang, syempre, kasama niya sa kanyang mundo, ganyan, sa kanyang buhay. Yun. Kung kayo is magkarelasyon, maganda yung buhay nyo. Kasi andito si The World tsaka si Ten of Cups. Ibig sabihin, andoon talaga yung pagkakasundo-sundo, andun yung love, andun yung happiness, satisfaction, ganyan. Nahandito yung yung iba dito may 2 o 3 anak. Nahanduin yung completion ng relasyon nyo. No? Sa nakita ko dito. Kumbaga, napaglalabanan nyo yung mga problema na pinagdadaanan nyo sa buhay nyo. Nalalakpasan nyo. Yung nakita ko. Tingnan natin ang iyong money. Siguro may celebration kayo. Tingnan natin ang money ni Virgo. Parang naglakad ka lang sa Wala lang. Makatawid nga ika niya. Makatawid nga dito. When it comes sa money mo, medyo sad, no? May sadness, pero pinipilit mo namang balansehin. Universe, pwedeng explain mo. May mga shocking revelation when it comes sa money, Yun na nakikita ko sa'yo. Okay.
When it comes sa money, may konting sadness, pero kahit nandun yung sadness, tinatry mong balansehin yung pera mo eh. No? So nakikita ko dito. Andito rin yung situation na maaring kung may pera ka, binibigay at sinusuporta mo sa mga tao na nakakonect sa'yo. Dito. Iba naman sa inyo, maaring may mga tension na hindi pa natatapos when it comes sa money. Sa nakikita ko dito, no? Na maaring may mga binabayad-bayaran pa kayo paunti-unti, and this time maaring matapos nyo na yun, no? Malapit mo na nang matapos or matatapos nyo na siya sa nakikita ko dito. Kaya ang nakikita ko dito is may konting after nitong May, unti-unti na siyang magiging okay yung money mo this time. Yun ang nakikita ko sa'yo. Magiging maganda na yung takbo niya. Magsisimula na siya. Kung may mga business kayo, ganun din sa nakikita ko sa inyo, pagsisimulang muli na magiging okay ang kaperahan o business. Tingnan natin any opportunity pa kay Virgo, please. Okay. Universe, ano po to? Opportunity kay Virgo. Ano ba yan? Pagsisimulang muli? May lumabas na card eh. Ganun din. Lumabas din talaga siya. Lumabas yan, pinasok ko lang. Sabi niya, bakit mo ko pinapasok, ate? Okay, opportunity. Teka, ika-clarity ko to ha. Okay, puro iba dito, dalawa anak. Okay, ang opportunity sa nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon ng mga bagong direksyon, mga bagong pagpaplano, magkakaroon daw sa'yo ng clarity, no? Kung ano yung mga bagay-bagay o kung ano yung mga gagawin mo. Yan, magkakaroon ng clarity. Halimbawa, ito, umpisahan ko na to, ito, umpisahan ko to, ito, umpisahan ko. Ito, gagawin ko to. Ito, isusunod ko, ito, ganyan. Magkakaroon ka ng clarity. Magkakaroon ng mga bagong direction, magkakaroon ng mga bagong idea. Magiging very idealism ka kasi. Magkakaroon ng mga sitwasyon na maaring aaralin mo, o kaya uumpisahan mo, o kaya ando yung sitwasyon na mai-inspire ka, no? Sa nakikita ko. There's an inspired situation. Ako na nakikita sa'yo. May mga a-actionan ka na. Sa nakikita ko rin dito. May mga magkakaroon ng clarity or decision making. And you will jump to your fashion or may mga gagawin ka na mga opportunity this time. May mga paplanuhin ka na. Kumbaga. Congrats kung ano man ito sa nakikita ko sa'yo dito. Kasi nagkakaroon sa'yo ng transformation. No? Magkakaroon na sa'yo ng transformation. Ng mga pagbabago. And also, ang nakikita ko rin dito, maaaring makaka-receive ka ng communication, someone spying May tao dito na naghahanap ng ikakasira mo. Sa iba, hindi lahat yun na nakikita ko dito. Kumbaga, may tao dito na nag-spy. Or maybe you're spying someone, no? Lalo na kung, diba, yung mga Facebook, networking, ganyan. O kaya, andito yung sitwasyon na, ganun lang nakikita ko. And also, meron sa iba, opportunity rin, is may tao nakakausap sa'yo na maaring ito is mas bata sa'yo. Yun na nakita ko. Maaring anak mo, maaring kapatid mo, maaring karelasyon mo, if ever. Pero mas bata siya sa'yo. Yun na nakikita ko. May kakausap sa'yo. At may malalaman ka ron na katotohanan. Siguro iba dito is may mga revelation ako nakikita. May mga malalaman ka, maaring ganun. O kaya may magko-confess sa'yo. Yun na nakikita ko dito. O may tao dito na, sa iba iba lang, hindi kay lahat. Sa iba, maaring may tao na lilinisin niya yung sarili mo, ay lilinisin niya yung sarili niya sa'yo, or ikaw lilinisin mo yung sarili mo sa kanya.
Ganyan. Halimbawa, may mga nagawa siyang kasalanan, ganyan. Tapos, kumbaga gusto niyang bumawi sa'yo, yung mga ganun sitwasyon. Tingnan natin ang advice sa'yo. Universe, ano pong advice? Mayroon kang exciting situation dito. May mga bagay na ma-excite ka to. Ang advice. Universe, ano pong ibig nyo sabihin? Mag-trust ka sa intuition mo, ah. Okay. Ang advice sa'yo, ang sinasabi dito, mag-focus ka raw sa mga actions mo, sa mga umpisahan mo, sa mga fashion mo. And syempre, ang sinasabi rin dito is, kailangan mo mag-take it action. O mag-move forward, no? Kailangan mo ngayon is a motivation to focus sa sarili mo, sa mga gusto mong gawin, sa gusto mong aksyonan, sa mga trabaho mo, o sa stability mo. And also, maging aware ka raw sa mga tao na nakakausap sa'yo, mag-o-offer sa'yo, sa pagsasalita mo, maging aware ka rin. Sa mga actions mo, syempre, maging aware ka rin. O sa feelings ng ibang tao. Alam ko naman na aware ka, pero siguro kaya nire-remind sa'yo to, kasi maaaring there's something happen na hindi ka makapagpigil at ma-impatient ka, yung mga ganyan, di ba? Kaya maaaring warningan ka niya. Diba? Yun. Maging aware ka sa feeling ng tao. Kung galit siya, hayaan mo lang siya magalit. Siya naman yung mapapagod. Diba? Kung babatikusin ka, hayaan mo lang sila. Mga ganun sitwasyon. No, warning kasi to. Yan. And then also, mag-focus ka lang sa sarili mo. No? Yun. And syempre, maging aware ka rin sa sarili mo. Syempre, yung emotions mo, ganyan, yung health mo, if ever, no? And syempre, alam ko naman na mahusay kang makitungo. Yun nga lang, iwasan mo yung magkaroon ng sama ng loob, magkaroon ng blockage sa'yo, iwasan mo rin yung mga tao na hindi sila pwedeng asahan, gumagag. Alam ko naman na hindi ka pala asa, no? O wag kang umasa. Ikaw ang kumilos, ganyan. Or vice versa tayo, ha? Kumbaga, ang nakikita kasi dito is, may mga tao kasi na hindi sila pwedeng pagkatiwalaan at hindi sila pwedeng asahan. No? Iwasan mo na mag-focus sa magulong isipan. Pero mag-action ka. Para magkaroon ng, kasi it's up to you to make it happen eh. Yung successful into your life, yung positivity, nasa sayo yun. Nasa sayo mga kamay. You need to plan. Tandaan mo, yung successful, isa sa kamay mo. Nasa kamay mo ni. A-actionan mo na lang. Kailangan sa'yo is to innovate yourself. Start a beginning, trust your intuition, take it action. It's time to start to change. And there's a hope. No, mag-focus and give effort ka lang sa mga bagay na you want to develop, to success, to achieve, or something. Kung ano may mga bagay na gusto mo. Imulat mo rin yung mga mata mo. No? Yan. Give an effort and hard work dun sa bagay na gusto mo mangyari. Di ba sa inyo, pangalawa kayo sa una? Or pangalawa kayo sa huli, no? Arigato namaste, God.